Hello mga ka-legit Davercads, isa na namang controversial issue ang nagaganap ngayon kahapon po sa Gisa Gedli. Kung kayo po ay nag-abang, meron pong isang pangyayari ng pagmumura dun po sa segment ni Yorme Isko Moreno. Imbestigahan natin yan, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula sa ating updates, of course, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit Davercads, legit subscribers, legit viewers po natin na lagi nag-aabang at talaga namang nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong mainit na pagsubaybay sa ating pong mga updates. Siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating mga updates this afternoon, of course, nais ko po munang bumate sa ating pong nag-iisang Tito Sen ng happy birthday. At sana po ay you deserve all the happiness in the world. Ano man yung pinaglalaban nyo ng TVJ ngayon, na makuha po ninyo talaga yung totally na karapatan po ninyo dun po sa programang inumpisahan ninyo ay makamit na po ninyo. Basta tandaan nyo lang na nandito lang po ang mga TVJ defenders and legit Davercads para po kayo ay talagang supportahan. Kaya naman happy birthday to Tito Sen. Ayan. So more birthdays to come. At ano man ang panalangin ng inyong puso, sana po ay maganap na sa buhay po ninyo. God bless po, Tito Sen. At ngayon, pag-usapan na po natin ito, dahil talagang napapanahon tong balitang ito para lang po sa kaunawaan ng lahat. Kasi kahapon po, habang po tayo nanonood ng Sugod Bahay mga kapatid, syempre konti lang po kasi nanonood sa Gisa Gedli Kung kahapon po, nagkamit sila ng almost 90,000 viewers, live concurrent viewers sa YouTube using the TV5 Philippines YouTube channel. Sa kabilang programa naman po ang Gisa Gedli kung saan ipinantapat nga ulit si Yorme dito po kay Mayor Jose Manalo. At kahapon po, nung tayo po ay habang nanonood po tayo, tatlong gadget po kasi ang gamit ko sa panonood. Yung isa para tinitignan natin kung sino po talaga yung maganda yung pasok ng views. At technically, alam naman natin kung sino naman talaga yung humahakot ng napakaraming viewers. Pero, mas pumukaw sa atensyon ko itong pangyayari na ito. Panoorin po natin kung ipapatawag nga ba ng MTRCB ang Eat Bulaga ng tape. Panoorin natin. Gusto ko sinabi niya. Live tayo. Bawal bad words. Bawal ang pulis. So, yung video po na atin napanood ay kung saan namimigay po ng premyo itong si Yorme at saka si Buboy Villar sa isang winner na kung saan pili nilang manalo at nabigyan ng papremyo. Sa hindi sinasadyang pangyayari habang siya po ay binibigyan ng papremyo, bigla pong napamura yung winner. Yung winner, hindi yung host. So ngayon, syempre, ang dami pong mga nagulat doon po sa pangyayari na yun. Even po si Buboy, nung narinig niya yun, bigla niyang inilayo yung microphones kasi syempre nga naman, 'di ba, sabi po nung winner na nagmura siya. And then sabi niya, makakabayad na raw siya sa mga utang. So sa ganitong case kasi, medyo nakakalito lang, Sana makarating kay MTRCB Chair Lala Soto yung ganitong pangyayari. At ano nga ba ang magiging counterpart or ano nga ba ang magiging violation ng ni Isko at saka ni Buboy sa pagkakataong ito. Kasi nung napanood po natin yan, parang totoo, confirm na nagbura nga, doon sa segment na yon. Kaso parang ang nakikita ko dyan, kinakailangan silang ipatawag sa MTRCB kasi during that time,
di ba nung nagmura po yun, parang nagtawanan pa sila, di ba? Tumawa pa yung dalawa. Although sinabi nga ni Isko Moreno na bawal bad words dito, ganun. So, lalong nahalata talaga na nagmura nga yung babae. So, ang pinakatanong lang natin dyan, kanino or may sanction bang kailangan or kailangan bang ipatawag ng MTRCB ang pamunuan or production ng Eat Bulaga dahil po sa pangyayari na yon. Kasi kung tutuusin, live din po na nangyari yon. Katulad po, ang pagkakaiba lang dito kay Wally is talagang sobrang rinig at siya po mismo yung nagmura. Unlike dito po sa programa po ng Generic Bulaga is yung contestant. Kasi 'di ba dapat dahil live po yan, may times talaga na hindi nila mapipigilan na may mga contestant na ganun kung yun ang kanilang parang bulaklak ng bibig po nila na hindi nila napipigilan kapag sila ay masaya o kaya malungkot or nagagalit, 'di ba? So sa pagkakataong ito, dapat ba na ipatawag ng MTRCB ang Eat Bulaga or Generic Bulaga sa pagkakamali na yun? Sabi kasi Sabi po nito ni Chair Lala Soto sa kanyang interview, during the time pala, kapag po pala kunyari nagkamali po sila, katulad po yung case po ni Kim Chiu na parang imbis na vibration or parang vibrado yung sabi niya, ang sinabi niya vibrator. Tapos agad-agad on that day, tinama po nila. Yun po pagbibigyan ng MTRCB yun. Ganun po yung sinabi ni Chair Lala sa kanyang interview. So this time, kinakailangan na ba talaga or this is gonna be the signal para po ipatawag na din, dahil po dun sa pangyayari na yun. Kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol sa issue na ito? Mag-comment lang kayo sa comment section natin. So dahil dyan, mag-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa last update natin. Sabi po ni Nike, lalo siyang sumagot at mag-react sa bawat sinasabi ni Henyo Master, lalo lang binabalatan ang sarili niya sa taong bayan. Kaya kung nagnanais pa siyang mahalal sa kung anumang posisyon sa susunod na eleksyon, mas maganda na isipin muna niyang mabuti ang sasabihin at gagawin niya kung makakabuti ba ito o ikapapahamak niya. True. Totoo po yung sinasabi po ni Nike. Lalong sumasagot at nagre-react itong si Isko Moreno sa mga sinasabi ni Master Henyo. Kasi kung tutusin, dati na po niya yan Ganyan kasi siya mag-express ng kanyang damdamin, At sa tingin naman natin, ganun lang niya ipinapakita yung kanyang opinion patungkol sa issue na kinaharap nila. So dahil po pala sagot ka, Yorme, mag-antay ka ng marami pang mga sagot mula kay Master Henyo, Henyo Master Joey De Leon. And of course, another comments coming from Normita Tadilaw. Ganyan talaga si Joey kahit noon pa, kaya ang tinawag yan Master Henyo. Kung ako kila Isko, nahihimik na lang sila kasi hindi naman talaga sila ang kalaban ng TVJ. Sobrang pikon lang talaga si Isko. Ay, true. Hindi naman talaga sila ang kalaban. Ang kinakalaban nila ang tape na siyang ugat noon. Di ba sabi ni Joey Master Henyo na wala naman daw talagang kasalanan ang mga host, di ba? Dahil tinanggap lang nila yung trabaho. Kumbaga naiintindihan pa nga sila Pero itong si Paolo tsaka si Isko, walang tigil ng parang sila yung abogado ng tape, Sila po yung nagko-komento na akala mo naman sila yung pinupunteriya. Sabi naman po ni Ambet Arcega, isa lang ibig sabihin yan. Pag nag-react ka sa sinasabi ng Henyo Master, ang ibig sabihin yan, totoo lang ang sinasabi ng Henyo Master. Ayun, kapag nasasaktan daw, which means true, diba? Kaya naman itong si Isko, ito na, gumagawa na rin siya ng ingay. Talagang ngipin sa ngipin na rin ang ginagawa nila, So, talagang ewan ko na lang, ang pangit lang kasi parang nagpaparinigan na lang ng nagpaparinigan. Ayun. So, salamat po Mr. Ambet Arcega sa inyo pong komento. And, sabi naman po ni user, hindi pambubuli yon, natural reaction ng isang creator. Tapos, kunin sa kanya ng ganun-ganun lang, ikaw sa'yo gawin nyo, matutuwa ka ba? Kasi meron po nag-comment sa comment section na natural lang daw na
sasagot itong si Yorme sa mga pambubuli daw nitong si Henyo Master. So, ito po yung sagot ni user, no? So, totoo naman ikaw yung agawan ng isang bagay na pinapahalagahan mo, talagang magagalit ka. At lahat ng dragon, baka lumabas dyan sa pagkatao mo, diba? Ganoon naman talagang naturalesa ng isang tao. At tama lang naman ang pinaglalaban ni Henyo Master. Hindi naman para, diba, katulad ng dalawang nandoon na kinakampihan nilang tape. Sabi ni Edgy Mares Banarmas, magnanakaw lang kayo gawang TBJ, wala nga kayong originality. True. Kaya naman maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. At of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, don't forget to like and subscribe. At i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page. God bless everyone. See you on my next vlog.